Bakit ako nanatili sa Pilipinas? Kasi nga po, Pilipinas lang yung aking tinatawag na aking tahanan. Pilipinas lang po ako completely komportable. Pilipinas lang po ako completely na naniniwala na walang po pwedeng magpaalis sa akin dyan dahil itong aking bayan, akin ito. So, noong Setyembre 4, nung isang taon po, nung ako nagdesisyon na umalis, malungkot po sa akin yun. Dahil alam kong hindi ako makakabalik habang nandyan pa ang Marcos. Siguro naman po alam niyo kung bakit kinailangan ko umalis. Pinagbayaran ko po yung aking paninindigan sa karapatan ng malayang pananalita. Masakit po ang mga binabato ko laban sa mga Marcoses. At bakit naman hindi masakit ang sasabihin ko laban sa mga Marcoses? Talaga namang dugong magnanakaw sila. Talaga namang dugong diktador sila. At talaga namang palpak sila sa kanilang pamumuno. Tama lang po ang mga maanghang na salita ko laban sa mga Marcoses. At tinatanggap ko po yung kahirapan na naging kapalit sa aking paninindigan sa karapatang ng malayang pananalita na sabihin sa taong bayan, panahon na tanggalin sa pwesto once and for all, hindi lang ang Marcos Jr., kung hindi ang lahat ng mga Marcoses. So, mabalik po tayo. So, nung 4 ng Setyembre, ang katunayan po, lumuha ako nung night before. Dahil alam ko, hindi ko alam kung kailan ako makakabalik. Sa aking inang bayan, na paulit-ulit kong iniwan, pero palagi ko pong binalikan. Itong nakalipas na taon po, mahirap po ang aking kalagayan. Well, unang-unang po, hindi po tayo nakapagtrabaho. Nabubuhay po tayo sa counting savings natin na alam naman natin na mauubos na rin. No? Pangalawa, nawalay po ako sa aking 2 anak. Alam niyo ba ho, sa isang taon, 1 araw at kalahati ko lang nakita yung aking 2 anak. Ito po yung Enero. Kasi paski po yung Pasko, hindi kami pinayagan ng aming host na magsama-sama. Kinailangan pa kaming umalis doon sa lugar kung nasaan kami para magkaroon ng reunion. Pero sandaling-sandali lang po ang pagkikita namin. 1 day and a half. 365 days in a year. 1 day and a half ko lang po nakita yung 2 kong anak. Yung aking misis po, magkasama po kami ng unang 6 na buwan. Nagkita po kami matapos ng 3 araw. Nung ako'y umalis ng Setyembre 4, nung Setyembre 11 pala, mahigit pa sa 3 araw, na-reunite naman po kami. Pero 6 na buwan na po kami hindi magkasama. Ito po nga yung pinapunta ko ni Baby Sara dito sa Netherlands at naiwan ko yung misis ko dahil wala siyang visa dito sa Shenzhen. At hanggang ngayon po, hindi ko alam kung kailan ko makikita ang anak ko o ang aking misis. Dahil ang aking misis nga po, gaya na aking sinabi, binigyan ng visa, renevoke naman. Ang aking mga anak, hindi ko po alam kung makakakuha ng visa. Wala pong kita, malayo sa pamilya, malayo sa mga kaibigan. Mahirap po talaga ang aking dinanas. At syempre po, hindi nakakatulong naman na pati dito sa dahig, marami talaga nagiging problema. Problema na siguro dapat asahan. Dahil dito naman sa Hague, hindi talaga sila sanay magsama-sama bilang Pilipino at itong kauna-unang pagkakataon na sila nagsama-sama. Pero hindi po yan nakatulong dun sa lungkot at dun sa hirap na aking dinadanas bilang isang self-proclaimed exile at bilang isang asylum seeker.
Yan po ang kawalang-hiyaan po ni Harry Roque, mga kababayan. Nagpapaawa po siya sa mga tao pero panay po yung banat niya kay PBBM. Siya na rin po yung nagsabi, masasakit po yung banat niya kay PBBM. Tapos, magpapaawa ka? Sa palagay mo, Harry Roque, makakakuha ka ng awa or simpatya mula sa mga kakampi? Lalo-lalo na sa mga loyalista, gayong sinasabi mo na nakakasakit ka or masakit yung mga binabato mo, binabanat mo kay PBBM. Sa palagay mo, makakakuha ka sa amin ng simpatya at suporta mula sa mga kakamping at saka sa mga loyalist. Tignan mo yung kawalanghian mo. Sinasabi mo na diktador si PBBM or may dugong diktador? Kung diktador si PBBM ngayon, sa palagay mo may kongreso pa tayo? Meron pa tayong senado? Wala, dahil kung diktador si PBBM, lahat ng desisyon manggagaling sa kanya, ipapasara niya ang Senado at Kongreso. Walang magiging Republic Act, puro presidential decree lamang ang ilalabas. Lahat ng desisyon manggagaling sa presidente, kung diktador si PBBM. Hindi ba? Abogado ka, dapat alam mo yan. Pinagbibintangan mo na may pagkadiktador si PBBM. Kung diktador siya ngayon, sa palagay mo, nakakapagsalita pa kayo? Or nakakapag-rally pa kayo, nakakapag-maisog rally pa kayo? Sa palagay mo, yung ginagawa nyo, yung ginawa ni Sara Duterte na pagmumura-mura at may pagbabanta kay PBBM, sa palagay mo, magagawa niya yan kung diktador si PBBM? Hindi po ba, mga kababayan? Tapos yung mga sinasabi mo, ngayon, patungkol dyan sa sinasabi mo na nakaw-nakaw na yan, nung eleksyon, iba yung sinasabi mo, Harry Roque. Ikaw yung nagtatanggol kay PBBM. Ikaw yung nagpapaliwanag. Pero ngayon, ibang-iba na yung sinasabi mo. Sa palagay mo, maniniwala pa kami sa'yo? Sa palagay mo, may maniniwala pa sa'yo? Ibang sinabi mo noon, ang tandang-tanda ko noon, tinignan mo mga records, binuklat mo, kung ano man yung binuklat mo, wala kang nakitang records ng pagnanakaw ni PBBM. Yun yung sinabi mo. Tapos ngayon, iba na, ibang-iba na yung sinasabi mo. Bakit? Dahil ba nasusukol ka? Dahil ba ikaw ang nagigipit? Dahil ba meron kang dapat panagutan sa batas dito sa Pilipinas? Mahal mo pala ang Pilipinas. Gusto mo pala na andito ka. Gusto mo manatili ka dito. Bakit ka umalis sa Pilipinas? Bakit ka nagpapa-asylum sa ibang bansa? Ang alam ko, pag nagpa-asylum ka na at nag-grant ang asylum, hindi ka na pwedeng bumalik sa bansang pinanggalingan mo. In your case, sa Pilipinas, kapag nag-grant ang asylum mo, hindi ka na pwedeng bumalik dito, kahit ano pa ang dahilan mo. So, kung mahal mo ang Pilipinas at gustong-gusto mo na naandito, ba't ka nagpapa-asylum sa ibang bansa? Hindi po ba, mga kababayan? Again, ulit-ulitin namin, abogado ka, bakit hindi mo ipagtanggol dito sa mga korte ng Pilipinas yung sarili mo? At kung wala kang ginawang masama at kung hindi ka guilty, bakit hindi mo harapin ang mga kaso mo? For sure, mananalo ka dahil kahit bali-balik rin man ng mundo, kung inosente ka, kagaya ni Senator De Lima. Kahit anong fabricated evidence and false testimonies ang ginawa laban sa kanya, nanalo pa rin siya sa korte, napatunayan pa rin niya na inosente siya dahil yun ang totoo. Yun ang katotohanan at ang katotohanan hindi mababago. Ngayon, sa kaso mo, kung hindi mo maharap ang mga kaso mo dito sa Pilipinas at puro pagpapaawa ka dyan sa ibang bansa, then therefore, hindi mo kami masisisi na may guilt ka or guilty ka sa mga ibinabato or inaakusa laban sa'yo. Dahil hindi mo ito kayang harapin . Narinig mo yung sinabi ni Senator De Lima noon? Hindi siya magpapa-asylum kahit marami nang nag-a-advise sa kanya, umalis ka na sa bansa. Mahirap ka laban si Duterte. Pero hindi niya sinunod yung mga advice sa kanya na umalis na ng bansa dahil alam niya sa sarili niya na inosente siya. Kaya tinapangan niya, hinarap niya si Duterte. Kaya eventually nagtagumpay siya dahil ang totoo, inosente si Senator De Lima. Pero sa kaso mo, Harry Roque, ang daming red flag, ang daming simptomas or signs na ikaw ay may kinakatakutan. At hindi mo nga kami masisisi kung isipin namin na guilty ka sa mga akusasyon laban sa'yo. Tapos ngayon, andyan ka sa ibang bansa, nagpapaawa, sa palagay mo, paano maaawa sa'yo ang mga kakamping at mga loyalist? Gayon, ikaw din na nagsabi na masakit yung binabato mo, binabanat mo kay PBBM. Kahit anong sabihin mo kay PBBM, kahit anong paghila mo pababa sa administrasyon niya, kahit anong negatibo,
or kahit anong pambabastos ang sabihin mo laban sa kanya, hindi ka maaabsuelto sa mga kaso mo. Kahit anong pagyurak sa pagkatao ng mga kalaban nyo sa politika, kahit anong pambabalahura nyo, hindi nito mababago ang katotohanan na meron kang mga kasong dapat mong harapin. At meron kang dapat ipaliwanag sa mga korte at sa batas ng Pilipinas. Kahit anong sabihin mo, gawin mo, laban kay PBBM at sa admin niya, hindi nito maaabsuelto or hindi nito mapapatunayan na inosente ka. Lalo mo lang pinapalala ang sitwasyon mo. Sinasabi mo, miss mo na ang pamilya mo, ang mga anak mo, ang asawa mo, yung wife mo, miss mo na. Bakit noong malaya ka at nakakapag-travel ka, bakit ang kinuha mong travel companion ay si Mr. Supranational, yung gwapong lalaki na nag-appear sa hearing? Iba yung pinapakita mo sa sinasabi mo. Yang kilos mo, yang pananalita mo, yang asta mo. Sa totoo lang, hindi naman po sa but daig mo pa yung babae. Kung magsalita ka, kung banatan mo si Senator Risa Ontiveros, kung banatan mo si Senator Laila de Lima noon, kung magsalita ka against kay F.L. Liza Araneta Marcos at kay PBBM, daig mo pa ang babae. Magpakatotoo ka sa mga Pilipino, huwag kang magpaawa. Yung pagpapaawa, hindi niyan maaabsuelto ang sarili mo, hindi niyan mabubura ang mga kaso mo, at hindi niyan mapapatunay na inosente ka. Appeal to emotion ang ginagawa mo, pagpapaawa ang ginagawa mo. Well, sa bagay, dyan mo na dadala or bentang-benta yung mga ganyang style sa mga DDS, no? Pero unfortunately for you, sa mas maraming Pilipino, hindi uubra yan. Again, yung pagpapaawa mo sa mga tao at yung pambabastos mo, pagbanat mo, sunod-sunod na banat mo kay PBBM, hindi ka niyan maaabsuelto at hindi niyan masasabing inosente ka sa korte. Ang dapat mong gawin, total sabi mo, mahal mo ang Pilipinas, mismo na ang mga anak mo at ang asawa mo, di pumunta ka rito sa Pilipinas, bumalik ka dito, harapin mo yung mga kaso mo, ipagtanggol mo yung sarili mo sa korte. Hindi yung puro banat ka at pambabastos ka dyan kay PBBM at sa admin ni PBBM habang nasa ibang bansa ka. Hindi naman ito nakakatulong sa'yo. Ikaw na rin na nagsabi, sa pagkakaunawa ko, paubos na ang savings mo. At may mga problema ka rin dyan. Kayong mga nagtitipon-tipon dyan at nagsasama-sama. I think ang tinutukoy mo yung pag-aaway-away nyo ang naging problema mo or ninyo. So, in short, in reality, hindi nakakatulong yung pagpunta mo dyan para iwasan yung mga kaso mo dito sa Pilipinas. Nagagastusan ka, ika mo, nauubos na yung savings mo, and then at the same time, nagkakagulo kayo dyan, and hindi ka rin naman nakakatulong kay Duterte. Hindi po ba, mga kababayan? So bakit hindi ka nalang umuwi dito at harapin mo ang mga kaso mo gaya ng ginawa ni Senator De Lima? Si Senator De Lima or Congressman De Lima ni hindi umiwas sa pag-aresto sa kanya, ni hindi umalis ng bansa. Yon ang inosente. Alam ang totoo na inosente siya kaya hinarap niya ang laban kahit matagal, mahirap at dineprive siya ng kalayaan. In your case, Harry Roque, ibang-iba, kabaliktaran. So patuloy kang maghihirap dyan at patuloy kang mauubusan ng savings kung hindi mo haharapin ang mga kaso mo. Again, so far, yung mga ginagawa mo mula nung umalis ka ng bansa at mga sinasabi mo, hindi naman nakatulong sa'yo, never nakatulong sa'yo, lalo pang nagpalala ng sitwasyon mo. Look at Duterte now. Yung mga banat niya kay PBBM sa mga maisog rally nyo, yung pambabastos niya, yung pagsasalita niya laban kay PBBM na walang respeto, na tila ba pakiramdam niya siya pa rin yung presidente ng Pilipinas. Yung kayabangan niya, saan siya dinala? Ayun, sa The Hague, sa ICC, nakakulong siya doon. In short, yung style nyo, yung sistema nyo, hindi nakakatulong sa inyo at hindi pumapabor sa inyo. Lalo lang nagpapalala ng sitwasyon nyo. Well, sa bagay, kung lumala naman ang sitwasyon nyo,
Wala naman kaming pakialam sa inyo. Dahil in reality, ang dami ng Pilipino ang nagsasabi, ang gugulo nyo. Kayong mga DDS ang tila nagpapagulo sa bansa. Naging normal na lang sa inyo ang pambabastos, pambabalahura, pagmumura. Dahil yun nakita nyo sa mga puon nyo, sa mga idol nyo. Kaya kung ano man ang mangyari sa inyo, magpatuloy man kayong gumuho or makarma or malasin, wala naman talaga kaming pakialam. Pero yung pambabalahura nyo, pambabastos nyo sa Pangulo, at yung ginagawa nyo na nagiging reason kung bakit tayo nagkakaganito, hindi kami papayag dyan. Pero kung kayo man ay makalimutan na ng mga tao dahil napagod na kami sa inyo, naumay na kami sa inyo, at mismong mga kapwa nyo DDS ay tumiwalag na sa inyo, wala kaming pakialam doon. Pabor pa nga sa amin yun eh. Dahil pag nangyari yun, siguro yung gulo, hidwaan, at sigawan, awayan, murahan, mawawala na. Kapag yung mga kapwa nyo DDS ay nakarealize ng dapat nilang ma-realize. Kayo mga kababayan, ano pong masasabi nyo sa mga pinagsasabi nito ni Harry Roque? Ilagay nyo lamang po sa comment section below at huwag nyo kalimutang i-like ang video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.